views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo Yes, magandang morning sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig ngayon dito sa programang DCRJ, dito sa Double R sa Radyo Bandido. Good morning, ako yung Ruel. Yes, good morning sa inyo lahat. Maulan na umaga. Madilim. Wala ba? Madilim pa lang pero mabuti umalis na si Sino? Ferdy. Bagyong Ferdy. Hindi, papasok pa lang. Palis na ba? Oo. Alam ko palabas na eh. Aha. Pero may panibagong low pressure area na papasok. Tagulan na talaga. Biruin mo, ang pumasok lang ng unang bamber, si Jose Marichan. Oo nga. Ang daming pumasok eh. No? Ang daming naglibasan pala. Diba? Oo, tapos Bukod kay Jose Marichan, sino ba naglabasan? Si Alice Go. Sino ba? Si Pastor Polo Kibuloy at mga akusado naglabasan, di ba? Hinihintay lang natin si Tebes. Naglabasan. Maganda. At di ba, hindi ang inaasahan natin si Jose Marichan nang lalabas eh. Ang dami naglabasan ngayon September. Mga good news masaya, yan. Masayang-masaya yan. Di ba? Kaya, oras na? Kuya Roel, 10:01, sakto, September 14 na ho, 2024. Aba, ilang araw na lang, Kuya Roel, bago magpasko. 1, 2, 3. Pabilangin natin kay Rela. 90 days. Hindi, 90 days, October, November, December, mga, binibilang pa rin. Pero whatever it is, talagang ngayon matraffic na ho. Hindi pa natin pero matraffic na. Mangyari, talagang darating ang Pasko. Hindi mo pipigilan yan. At ang paborito ng mga bata ho yan. Okay, there are 108 days. 108 days. To go. Aba, mahaba-haba pang preparasyon. Sana may nice mahaba pa rin yung preparasyon para sa... Pare, ikaw talaga hanggang ngayon di mo binabalot yung angpaw ko. Binabalot ba ang ampaw? Oo, lialagay sa sobrang pula. Ayun, tatanong, kamusta raw ba ang homecoming nyo ng Bus 84? Siyempre, Kita ba kayo? Oo, masaya eh. Kaso, ano nangyari? ako, hindi ako nanalo. Ano ba pa-premium dyan sa Bus 84 nyo? Oo, motorcycle. Sayang. Grand alumni ba yan? Parang ganun ng Bus 84 dyan sa Manila Hotel. Aba, congratulations sa mga alumnus ng Bus 84. Sino yung mga senior doon, Kuya Roel? Wala pa kami. Actually, lahat sila senior eh. Ako lang hindi. Senior ba? Ganun. Okay. Nako, ang question natin ngayon may init pa ba to? Dapat nga bang tapyasan, bawasan ng budget ng tanggapan ng Vice President, Office of the Vice President? Bigyan nyo lang sa inyo yung komento, reaksyon at opinion. Babasahin natin yan ng walang bias. Parehas. At bukod dyan, siyempre, mananalo sila ng 100 peso load. At ano pa, isa pa? Siyempre, magpaparaffle din tayo ng mga Hisamitsu products. One winner lang yan, one winner. Ano ba yung mga products na yun? Bukod sa Salonpas, Hisamitsu, Siyempre, Salonpas. meron siyang parang yung pag mainit, yung
Sa Fever. Oo, sa Fever, di At ba? meron Oo. pang Bye Fever iba nga, pa. eh. Oo. At product ko ng Hisamitsu na made in Japan ba? Oo, Tama ba? siyempre. Hisamitsu. Yan. No, thank you sa Hisamitsu hanggang ano yan? Hanggang December ba yan, Kuya Roy? Hanggang this month lang. Ah, Kasi, this month. oo, next month kasi, iba na. nga Oo, pala, di ba no? sabi sa'yo, eh? Handog ng ano, babanggitin na ba natin? Hindi mo. Huwag mo na. Oo, secret yan, surprise. Abang-abang lang sila. Oo. Abang-abang lang sila dun sa ating Dito, ngayon prices. tayo, mahilig tayo sa mga surprises di ba? Mhm. Oo. Nakalimutan mong batiin ng tito ko, Oh, sino? Si Tito Bongmong. Happy birthday, ikaw talaga. 67 birthday, oh. Oo, at Pero saka- bago yan, Kuya Ruel, sa ating tanong ang dapat nga bang tapiasan ng budget ng Office of the Vice President o ng OVP? At ang poll question yan, siyempre, hatid sa inyo ng Motoman. motto. Para sa safety mo to. Yan. Magaganda at pumasa yan sa Philippine Standard. Ang quality. Ang daming nag-comment Kuya Ruel, baka hindi mo na ilagay yung mga winners dyan, ha? Nakalagay. Ang dami ng- Nahalo ko pa nga. Ayan, ang dami nag-comment. Lahat po yan, babasahin namin. Kes, pabor o hindi, o anumang reaksyon nyo, babasahin natin. Dahil dito, wala tayong pinipili. Anuman. Sa opinion. Wala tayong Oo. ano dito, MTRGC. Walang censorship doon. Basta kung ano man ang reaksyon nyo, babasahin Huwag lang naman natin yan. medyo sarcastic na may At mura. dahil Huwag naman. Maski nang galit kayo dun sa tao, wag naman, di ba? Tsaka ano ho, nasa guidelines ho tayo ng ano, ng KBP. Umpisa na ng mga broadcaster sa Pilipinas ay kami miyembro ho ng KBP. Ayan. Okay, at maraming salamat sa pag-share. Ay, mahalaga ho na i-share nyo ang aming live episode ngayong araw na ito. At ayun ang pinakamalaga bukod doon sa inyong opinion at reaction doon sa aming poll question. Okay, Kuya Ruel, basahin na natin itong mga piling-piling Headlines. Itong nakaraang linggo. Nagdaang linggo lamang. Okay, sandali lamang. Basahin natin. Ito na nga. Mula sa 2.033 billion pesos na taxpayers money ng taong bayan, tinapesan at ginawang 733 million na lamang ang budget ng Office of the Vice President dahil sa questionabling mga programa ng Vice Presidente. Kaugnay nito, nidiyal naman ni Vice Chairman for Appropriation Marikina Representative Stella Gimbo na tinapisan nilang budget ay nilipat nila sa pondo ng DOH at DSWD. Hindi naman pala. So, kahit na inilipat mo, kinonvert mo sa... Mapupunta rin sa tao, no? Oo naman, no? The same din. At so, si Congresswoman na Stella Quimbo. Magaling Stella yan, di Quimbo, ba? magaling yan. Summa cum laude ng economics yan sa UP, Ako rin naman, Summa ka rin, Oh, pero yung mayroong dalawang ahas dito. Vice President Sara Duterte, hindi daw na babahala. Kahit zero pa ang budget ng binigay ng Kamara sa kanya. Dahil ang tulong at ayuda tuloy pa rin sa kanyang opisina. Aba, edi good job. Samantalang US extradition request kay Pastor Apollo Kibuloy, malapit na ayon sa Department of Justice. Kibuloy nagplea ng not guilty sa kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC at not guilty rin sa inihahing sa Quezon City RTC kaugnay naman sa kasong sexual abuse. Ang daming kaso na ito. Lumiliit ang mundo ni Pastor Kibuloy. Ganun talaga. Karma-karma lang. You have to face the consequence. Kibuloy. Si Pastor Kibuloy at complainant na si alias Amanda. Ito, maganda tong complainant niya na to Nagkaharap sa korte sa unang pagkakataon sa pagdalo nito sa Pasig RTC kahapon at ng 5 iba pang biktima. Acting Davao PNP Chief Colonel Hansen Marantan, ibinugal na may iba pang biktima ng rape sa dinakip na pastor na si Apollo Kibuloy. At mga bata yung Kuya Ruel, nasa age daw ng 13 at mga may lahing may mga lahi yung mga foreigner, di ba? Oo, may ganun Di ba So, pagka maganda yun. statutory rape pagka below At mabigat ang kaso na yan, Kuya Ruel, dahil na bukod doon sa rape, child abuse yun. Okay, ito, binati mo na ang pa-birthday ng Pangulong Marcos sa publiko kahapon.
Sinagot niya ng libre ang lahat ng gastusin ng mga pasyente sa mga pampublikong ospital sa buong Pilipinas. Wow. Abang galing ng Tito Bombo, parang gusto ko nang maniwala rito ha. Magkasakit yan. Samantalang bukod sa pay bill street, mahigit 6,000 agrarian reform beneficiaries na may 217 bilyong utang sa gobyerno. Yung pa rin sinagot din niya. Sinagot din niya. Ba, ano mo, okay to, mga ganitong mga ginagawa ng Tito Bongbong. Kaya parang naniniwala na ako sa kanya. At maganda to, dahil nga imbis na magmawa ka ng, although may mga pakain siya doon sa binuksan niya ang Malacanang kahapon, pakain siya sa mga taga ron, sa residente, mga kapitbahay niya. Ito, magaganda to, libreng, hanggang kailan kaya itong sa ospital niya na libre sinagot lahat, no? Parang gusto mo talaga magkasakit. Oo. Tsaka itong 270 million, biro mo, wala nang utang, condonation. Pinatawad na, pinawalang visa niya. Kasi, di ba parang, hindi nga niya makabayad di ba? So, i-zero out mo na, tulungan mo na lang sa mga farmers yan. Maganda yan. Good job, Tito, Tito Bongbong mo. Dating presidential spokesman Harry Roque, Attorney Harry Roque, nagtatago pa rin matapos iutos ng Kamara, ng Quad Committee ng Kamara ang pag-aresto dito na incites in contempt dahil sa bigong magpakita ng dokumento na wala siyang kinalaman sa na-raid na Pogo sa Pampanga. Naalala ko tong si Attorney Harry Roque nung nakulong si dating Senador Laila de Lima. Ininsulto pa niya, sabi niya mayor first year anniversary, mayor life forever na raw do sa detention. Ngayon ang nangyari ngayon, 'di ba? Ganun talaga, it's payback time. Diyan ba? Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kinasuhan na ng graft kaso inilipat sa Valenzuela RTC mula sa Tarlac. Guo patuloy umanong nagsisinungaling kung sino ang nasa likod ng Pogo Hub. May binanggit si Senadora Joel Villanueva, Kuya Ruel, na nasa likod na yung may-ari talaga, isang dating opisyal ng militar ng China. Gano'n? Oo, ay nang binugar ni Senador Joel Villanueva. So parang kaya siguro natatakot siya, pero lumalabas din na talagang may kilalaman talaga si Alice Guo at isang kilalang spies agent daw ng China. Kinumpirma naman ng DOH. Ito baka okay, dito muna tayo. Si dating Palawan Governor Joel Reyes sumuko na sa NBI kasong mastermind sa pagpaslang sa environmentalist broadcaster na si Jerry Ortega noong taong 2011. Ayon kay Reyes, handa niyang harapin. Ito naalala ko to, 2011 pa yung kaso, nagtago, tapos naaresto, saan sa pa nagpunta. Lumit ang mundo ni dating Palawan Governor Joel Reyes At ito, at least, pinaaresto siya. Tumakbo pa to ng 2022 election, natalo, at pinaaresto siya ng Supreme Court. Ni-re-arrest ulit dahil sa kaso na to. Sana matapos na na magkaroon ng hustisya itong ang napas lang na si Jerry Ortega. Kinumpirma ng DOH na umakyat sa 15 kaso ng MPAC sa bansa. 11 rito ay nasa NCR at 3 sa Calabarzon at 1 sa Cagayan Valley. Binabaliwala natin ito. Baka later on, makita natin, libo na. Kaso, sana ma-prevent kagad doon itong ganitong klaseng sakit ng MPAX, 15 lang So, sana hindi maging 15,000. Hindi, important natin mag-ingat nga kasi wala pa namang gamot or vaccine. At ang 11 pala rito ay nandito sa National Capital Region, Metro Manila. Kaya ingat-ingat to kayo. Parang skin to skin So, wag muna tayo magpamasahe. Kung anong pa ang iba pa dyan. Balita sa lagay ng panahon, ayun nga, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagong PERDI, sabi mo, pero palis na. Pero isa pang low pressure area o LPA ang namataan ng pag-asa. Ito naman, Bulkang Kanlaon, patuloy na bumubuga ng asupre ayon sa PhilVox. Mga mamayan sa paligid, pinag-iingat. Okay. Ang balitang pong yan ay siyempre hatid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium
At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yes, thank you, King Herbal Supreme Capsule. Mabibili nyo po yan sa Mercury Drug nationwide. Okay, Kuya Ruel, sa oras na 10:13 na po ng umaga. Uy, naku, marami pa rin talaga nagre-react. Magbigay lang ko kayo ng inyong opinion at reaction at komento. Babasahin natin lahat po yan. At sa usapin nga ni Madam Sara Duterte, no, na nakaranas, no, nung ayun nga, didepensa na nga niya, one-man team lang daw siya kaharap para dun sa mga kongresista na gumisa sa kanya. Di ba, kaya nung pangalawang hearing, no-show na siya. No-show na siya. O, eto reaction ng iba pa, banggitin lang sa naku, maraming salamat sa mga nagkomento, ha. Gaya nila Daisy Samonte. Bawasan, pero wag naman. Sana ganung kalaki. Pabor siyang bawasan, pero wag 2.33 billion Naging 733. Magkano ang nabawas ko yan? So more or less, percentage siguro mga nasa 60 plus 65, mga ganun. Pero mga 1.2 billion ang nawala. Ganun, something. Sabi niya, sabi ni Aliana, yes, dapat lang. Si Rudolph, yes, dapat lang. Parang nag-usap to si Aliana at si Rudolph. Si Frederick, sabi niya, ang sangay ng edukasyon ay isa sa pinakamahalagang sektor ng gobyerno. Hindi na ho siyang DepEd, Frederick. Pero ako meron ako suggestion . Ano? Mapunta lang sa akin 0.030, pwede. Si Mark Perez, okay lang yan. Pero dapat tabias din ng budget ng Congress. Sila ang may duplication, overlap ng function. Legislation, supposedly, ang trabaho nila. May punto si Mark. Tama. Bakit si Senador Lacson nakapagtrabaho ng walang pork barrel o PIDAP? Binalik niya, di ba? Magandang komento ni Mark Perez. Si Cherry Silim, dapat din ibigay ang budget ng BP. The lawmaker can decide naman what a truly need in Saxon office. Hindi ho, siyempre nagpe-prepare yan, ini-itemize ng isang ahensya at sinasabit yun sa Congress. Tinitingnan kung saan gagastos ganun ang pag-silip. Kung siya tanong naman over transparency, over tradition, siguro doon sa mga nakaraan, wala na silip. Dito siguro may nasilip. Kaya may karapatan ng ang Kongreso. At dadaan pa naman yan sa masusi. Kaya hindi yan basta-basta. Sabi nga ni Stella Kimbo, ni Congresswoman Stella, pagkatapos sa kanyang sa committee, dadaan pa sa plenary. Pagbobotohan to naman lahat ng ilan ng kongresista sa Congress? 200 plus. Dadaan pa ho yan doon. Pagbobotohan pa yan. At dadaan pa yan by bicameral committee. Kasamang Senado. Sabi naman ni Jason, suki natin to. Dapat nang bawasan. Binawasan na ng 64% ng budget ng OPP ngayong 2025. Si Eusebio Francisco, yes, to support the programs allocated by OPP. Yes, to support the programs. Ano ba to? Pabor ba siya? Si Eusebio Francisco. Thank you kay Arnel Cabubas. Kay Rene. Tama pong bawasan. At kay Clifford, para lang ibang pamahagi natin sa may hirap. Ayun ang sabi niya. Si Imelda Chua, Kuya Ruel, sabi niya, yes na yes. Bawasan daw? Okay. Sabi diyan sa live natin. Yun nga, din ang mga sagot. Sabi niya, mi amor. Sabi niya, good morning po sa Ricky at sa Ruel. At salamat din kay Jason Abelencia, kay Esorelam Angus at kay Romel Cayabyab. Thank you sa pag-share. Sabi niya, tama lang tapisan kasi hindi sinasagot ang mga tanong na trabaho at dapat malaman ng Kongreso at ng taong bayan. Kay Joe Zamora, good morning po sa Ricky and sa Ruel at kay Ako'y ka magandang umaga mga sir. Kay Patty Buenaflor, kumusta po mga poging sir? Yan ang gusto kong basahin, mga gano'n. At sabi kay JC Sam Fernandez, good morning Philippines. Dapat lang natapisin, hindi kasi sumasagot sa mga katanungan. Yan ay binabasa lang natin yung mga reaction, komento. Wala ko kami dinagdag o binawas dyan. Binabasa lang namin yan. Okay,
Ito rin, lumiliit ang mundo ni Kuyang Ruel, ni Pastor Apollo Kibuloy matapos sumuko o naaresto. Hindi na pinag-usapan yun ngayon. Ang mahalaga, lumutang. Diba? Pero pareho silang S. Sumuko as S. At saka S din na surrender. SS pala yun. Okay, nabato ng intriga ang DILG at ang PNP. Bakit daw naka-blurred? Ngayon, nilabas na mismo ni DILG Secretary Benhur Abalos yung mugshot nila. Sa mga nakikinig nanonood sa amin sa FB at sa YouTube, ayan yung malinaw na mugshot. Public record naman yan. Nila Pastor Apollo Kibuloy, nila Jacqueline Roy, Cassandra Crescente, Canada, si Ingrid, Canada, at si Sylvia Camares. Ayan, 5 ho sila diyan na akusado na sumuko at sa otoridad na may kasong qualified human trafficking. Pero nalipat na sila sa from Davao, nilipat dito. pero si Pastor nasa PNP custodial pa. Yung sila Mga Ingrid, Canada, nasa correctional yata siya nakakulong sa jail. At pa may na ilipat talaga sila sa jail kasi parang hindi naman to about political case. It's a criminal case to. So dapat kasama niya mga ordinaryong preso. Hindi na tawag preso yan, kundi person with deprived of liberty. PDL. Yan. At nakasuot na sila ng orange. Pero the mere fact, may bawat pala yung nabasa ko lang lately, yung ang mga police, pag may narest, pwede mo silang kasuhan pag parang hinumiliate mo yung akusado. Akusado pa lang naman sila Paano humiliate? Yung pinapahiya mo. Sa publiko, habang dinadala mo, nakaposas. Kaya iba, di ba, nilalagyan ng parang damit Damit, tinatakpan. May kaso pa lang mga ng mga pulis pagka pinay, parang nilalantad mo sa publiko, yung humiliation nila. So kaya pala nung hinuli si Alice Gun, hindi nila ginawa, parang relax lang. Siguro, may paisa, diba? dahil ganun, At ito na nga, lumutang na nga, di ba? Pero itong mga akusado ni Pastor Kibuloy, di ba? Matindi ang kakaharapin ito. At sabi mo nga, binasa nga natin, ang US interesado na. Sobra. Pero dapat lilisin mo na siya rito. At ito nga, yung bagong issue, sinasabi ni Colonel Marantan. Si Colonel Marantan, ayun yung nasangkot doon sa Quezon Province shootout, di ba? Alala natin. Ngayon, nasa Davao. Matikas ka, doon ka sa Davao. Ito nga. Pero bago siya napunta sa Davao, sa CIDG siya dito sa ganun ba? Magaling din yung mama, magaling. Sa kabila ng mga kaso na lusutan. At ito nga, sinabi nga ni Colonel Marantan na nagsilapitan sa kanila sa PNP yung mga iba pang mga akusado. Iba pang biktima ng akusadong si Pastor Apollo Kibuloy. Lahat po yan, inosente pa naman hanggang di pa nakukonvict siya. Diba? Nasa ilalim ng meron ka namang right to defend yourself. Yes, hindi naman natin na kinukundita. Pero sa dami ng nagkaakusa sa kanya, sabi ng abogado niya, karapatan naman niya mag-plea ng not guilty. Sabi niya, ba't sabi ng media, sabi ng isang report, ba't hindi ba't plea ng not guilty? Sabi niya, siyempre, wala akong kasalanan. Pag sinabi kasing may kasalanan si Pastor Kibuloy, wala nang trabaho yung kliyente, yung abogado. Wala na rin. Wala siya. Tapos na, pag gagawin ko, tatawa nga tuloy ako sa interview na yun. Sabi niya, not guilty. Kasi pag sinabi talaga akong guilty wala nang trabaho yung abogado. Yun. Pero bababa ang sentensya. Ayun lang ang medyo pag 100 years, magiging 95. Paano pag for life? Bawasan na lang. Half-life. Pero wala namang there's no such thing daw na life imprisonment. Parang lumalabas ko yan. 40 years lang. 40 years lang yan. So, makukulong. Pero kung time is 2, di 80 years. No? Kung time is 3 pa, 120. May nakikita. Pero hindi. Pag sinabi niyang 40 years, 5 yun. 40 years pa rin di ba? Tama. At ako daming nangyayari ngayon na
positibo, katulad nung ni Attorney Harry Roque, susunod na rin siya na pina-aresto ng Kamara, hindi ho criminal, kundi cite in contempt lang sa kanya, and in cite of contempt, dahil sa karapatan naman pala ng Kamara yun, nasa kanilang rules yun, na kapag nagsisinungaling ka, nabigo ka magpakita ng mga dokumento, no show ka, sa cite in contempt. Di sabihin mo na lang na wala akong matandaan. Yeah, at least hindi ka nagsinungaling. Can't recall. Oo. Mga ganun. At least Ayun, at si Harry Roque, naalala ko, ganun lang talaga, Attorney Roque, it's payback time. Sabi nga, pagkatapos ng administrasyon, sang katutak na kaso ang nakakarap. Na nga, nangyayari na. Deja vu na. Ganun ho talaga. It's payback time. Yung dati mong pinagtatawanan, ikaw ngayon pinagtatawanan. Diba? Yung dati mong ininsulto, ngayon, ikaw ngayon na ininsulto. Kala ko sasabihin mo. Ganun talaga ang buhay lang. Cycle lang. Multo na ngayon sa'yo. Minumulto ka na ngayon. Okay. Kuya Roy, basahin natin iba pang mga komento ng ating mga listeners ngayong araw na to. Napakarami nito, baka hindi mo may sama sa kanilang isang winner lang ho ng Hisamitsu at saka ang pag-deliver nito ay sagot na by Lalamove ng kaya nga ikaw habang busy ka dyan, ako naglalagay ng kung sino yung mga sumasagot pa. Ayan. Sa live at saka sa sa live. Ito basahin lang natin. Sa dami baka magtampo. Si LB nabuhay. Si LB Trabado, ang haba ng yes po raw. Ang haba. Yes po. Kumusta ka na, Tita LB kumusta mga apat na sikat? Si Brianna, no, as long as I intended for a good program, not for corruption. But disclose niya muna saan napunta yung hinahanap na BIR sa previous budget ng discrepancy niya. Okay. Si Sia Mosero sabi, yes, tanggalin yung share ng mga corrupt na official. Si Kobe Alcantara, yes, tama ang ginawa ng Congress. They cut her OBP budget proposal. Dahil yung mga programa niya ay duplication lang. Di naman ng mga programa ng mga agency. Nga naman. But may duplicate pa. Si Nixon Tang, probably. Hindi pa siya sigurado, Yes. Okay. Ang dami. Okay, thank you kay Vanessa, kay Pia. At kay Pati Benaplo, sabi yes, pero disclose niya muna. Parang naulit lang niya ito, Okay, si Joe Zamora, ating suki. From Olonga ba to? Kamusta mga taga-Olonga ba dyan? Hindi po, dahil may nakilala na po para sa budget. May nakilala na pong para sa budget. Okay. Okay, si Kim, no? Ibigay na lang po yan kung saan ang hiningin budget para para hindi natampo si Vice. Okay. Nako, si Lalain Paloma, dapat lang pong tapyasan. Okay, thank you kay Jerry. Jerry Angustia, kamusta dyan sa taga-Kalumpit, Bulacan ba to, Kuya Rueno? Kamusta si Mayor Lem Faustino, Good morning, Mayora Lem Faustino, mabuhay dyan sa Kalumpit, Bulacan. Ito bang ganda, No, sabi ni Kuya Big Boy Quintans, matikas na Kuya Ruel at Kuya Ricky. No. Kung babawasan ang budget ng OBP ay sana ang hiling ko dagdagan ng allowance nyo. Tayo daw. Ito kay Rose. Ito maganda, di ba? Yan ang maganda. Oo. Kay Rose, marami na mga ahensya ng gobyerno na may talamak na ginagawa sa budget nila. Kaya dapat sila din imbestigahan. Lahat naman po inimbestigahan. Kay Rosendo Lampitok, di kasi maintindihan si Vice sa Senado. Sa House, di niya ma-defend yung tanong sa kanya. Okay, thank you kay binigay mo ba si Latina Biernes, si Crisanta Largo, si Rose Yap. At siyempre kay Kuya Big Boy Quintana. Ang ganda talaga ng niya, comment niya. Okay. Marami po salamat sa lahat ng nag-comment at nag-react sa amin ngayong sa aming programa. At i-like nyo rin ang aming programang Double R sa Radyo Bandido. Naka-live po kami rin dyan sa aming fan page Double R sa Radyo Bandido dahil still growing, Kuya Roy. Pasalamatan mo yung mga followers mo. Siyempre, lahat yan marami sobra. 6,000 plus ang followers natin. Aba, legit yan Legit. Walang add yan. Walang multo-multo dyan Ghost dyan Ghost employees. Manila lang yun. Kuya Ricky. Paano yung doppelganger? Ano yun? Ano yung doppelganger ni Alice Guo.
Makakasuhan din ba yun? Anong double? Yung Di ba, si, kamukha, ano, look like. si, ano ba pangalan, empleyado niya, no? Talagang ginawa niyang kalukalike, eh. No? Oo. Magaling double agent din talaga si Alice Guo, magaling, eh. No? Parang James Bond. Magaling, magaling. Eh. Kaya nakikita natin talagang ano to, inanda ng ayaw ko lang sa aking pananaw, inanda ng China to, no, para mang-espiya talaga. Ganun. Oo. Magaling. Para Pero pumasok na sa lumihis, no? gobyerno. Oo. Galing, Magaling. Pero nabuko rin, eh. Bandang huli. Di ba? Okay, sa oras na 10:29, siyempre ang oras na yan, atid sa inyo, panahon na, oras na, ang mag-Sopetek kayo. Appliances. Quality beyond limitations. Naku, makulimlim na ngayong araw na to. Ngayon rin kanina, medyo may sikat ng araw pa eh. Ngayon makulimlim na, kaya... Inihintay lang ako kumanta. Naku, baka lalo mula dyan. Okay, babalik ko kami. Magpapahinga lang. May konting komersa lang at babalik kami. Huwag mo kayong alis. Kami ang inyong abogado ng masa. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. ng Ang Buhay at Batas. Libreng payo ng abogado Solusyon sa problema mo. dito lang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopetek Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kapag Yes, 32 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Oras atid sa inyo ng BTS. Blue Top Shirts. ni Eggy Ben. Yan. 100% cotton. Thank you, BTS. Okay, Kuya Ruel. Ano ba mga nandiyan sa issue? Sa issue pa rin ng yung pinaputok nating story about yung Miro at Comelec 17.9 billion deal, no? Ano na kaya update dyan? Walang pakaramdam ang complainant na si dating Congressman Caloocan, Congressman Egay Irice sa ating tanong, ano? At kalampagin natin ang Supreme Court. Diyos ko, dapat magdesisyon na dito kung whether na tama bang ginawa ng Comelec dito sa kanilang pakipagkontrata sa questionabling Miro system.
Limited na para paghandaan tong 2025 election natin. Sila nakakuha kasi ng yung mga makina, yung automated counting machine, ACM, sila magpo-provide. Sinasabi nga ni Congressman Irice, prototype to, hindi pa to nagagamit. Samantalang labag to sa batas sa automated law na dapat ang ginagamit ng makina sa halalan. Subok na. Subok na, siyempre. Ginagamit na. Oo. Gusto yata nung virgin pa. Yan ba? Hindi, paano yun? 17.9 billion is totality o machine pa lang? Totality na yun. Yung kontrata na yun. Kuya Roy. So machine pa lang yun? Machine na yun, pag-transfer ng mga... hindi pa kasama? Kasama na yun. Okay. Kung totally ng budget na yun, ang laki hong pera yun. 17.9 billion. Naku, kamusta na mga maestrado? Huwag na patupad. Tapos yung matitipid, idagdag kay OBP. Hindi. Ganun ba? Ikaw naman talaga, Kuya Roel. Kasi 17 point something. Ang laki nga, 7.9 billion, no? At ayaw natin maginala na nagkakasunduan ng mga miyembro ng Associate Justice natin dyan, ha? Ang tigas naman ng kasunduan mo. Ikaw talaga. Sana walang ganon na kasi itong nasa likod yung si Albino, 'di ba? Nasa likod ng Miro yun, yung local partner nila rito. Sabi binabayaran daw niya lahat ng mga opisyalis at ng lahat ng pati mga hudikatura. Ayan ang hamon natin kay Chief Justice sa Desmundo. Sinasabi niya ng itong si Albino na kaya raw niyang bayaran para pabalik na rin ng desisyon. Yun ba? Dapat hanapin niyo rin itong si Albino to, ha? Di ba? Hanapin niyo itong si Albino. Taga Binondo lang daw yung Kuya Roel. Kilala mo ba yan? Hindi. Ang alam kong Albino yung sa... anak ng araw. Oo. At saka yung sa Snake. Oo, mahal yun. Pero ito raw, itong Albino to, maitim pakabalik na. Ayan at dapat hanapin ng Korte Suprema to, no? Na kastiguhin tong nagmamayabang na kaya raw niyang bayaran pati mga kaya niyong bambayaran siyang kaibigan natin sa Associate Justice Joe Lopez. Ba hindi nila kaya? No. Matigas mas yan. Pati iba pa sila Marvic Leonel. Nako, ayan dapat tingnan yan. Pinagmamayabang kasi yan, putok na kaya niyang bayaran mga mahistrado. At sana, Congressman Eke Iris, magbigay ka ng update kung ano ba. Tapos na kasi, nagpaina na ng mga comment Siguro dapat hintayin natin ng desisyon na kung yan bang Miro o yung Smartmatic ulit. Na pwede naman gamitin daw. Meron yan timetable di ba? Oo. Baka hindi umabot. Ang pining ng candidacy, Kuya Roel, sa October 1. Hindi umabot, Smartmatic. Mautak din ng Smartmatic, ha? Oo. Ayan kasi, di ba, yan tawag nilang yung integrity over money. Yun naman talaga kailangan. Nasubukan na rin naman hindi naman natin kinakampihan nung wala akong nagano rin Smartmatic. Pero nasubukan na rin. Although may mga question, pero kaya kumpara naman dito sa Miro na questionable yung mga pinagdaanan nila mga botohan sa ibang bansa. Puro mga Banana Republic lang pinagsalihan itong mga ginamit na makina Tapos ngayon may panibago sila para rito sa Pilipinas. Hindi makukompromiso ang tiwala, ang integridad ng eleksyon natin. Hindi lang tayo nakakompromiso, pati ang kawawa yung mga the Filipino people. Kasi sa ating galing yung mga budget, siyempre kinukuha sa tax natin. Di ba? Tama. Kaya kawawa tayo. Ito sabi ni Charlene Ihe, good morning. Bakit walang gwapo? Okay, sa oras na 10:37, patuloy kayo nakikinig sa aming programa sa Double R sa Radyo Bandido. Kami lang ang programa na mimigay ng 100 pesos GCash load. At ngayon may nadagdag pa itong Hisamitsu products. Kasi tagulan na Tsaka may malamig na. Baka medyo may rayo-rayo man dyan. Yan ang maganda. Sa Lompas product. Sa Lompas. Tamang-tama yan. Ang ngayong taglamig. Okay, sa Maynila. Anong update sa Maynila, Kuya Ruel? Mayor pa rin ba si Mayor Lacuna? Oo, siyempre. At saka maraming ginagawa si Mayor Lacuna. Gaya ng Kuya Ruel? Siyempre, kagaya niya na hindi niya pinahirapan yung mga tao during rush hour. Yung mga misdemeanor, kaya nagkamali ka ng konti, hindi na hinuhuli yun. Pinapaliwanagan na lang. Pangalawa, sa mga business centers, pinatanggal niya yung
clamping at saka towing. Kasi siyempre kawawa naman yung mga business entrepreneur o yung business na mga businesses ng mga stores, siyempre magbababa ng mga stock yan. So, punting parang loading, unloading yun. Hindi na masyadong sinisira. Kaya medyo hindi nabigatan ng mga negosyante. Kaya lang, ang tanong daw ng mga Manileño, gito bakit ngayon ka lang? Ganun ba? Hindi, kasi alam mo, ang problema sa iba pagka may ginagawa, lagi nakafocus maraming mga kasamang mga vlogger, di ba? Lagi may kasamang, si Mayor Lacuna, hindi na mahilig sa mga ganun. Si Isko Moreno mahilig Ay, hindi ko alam yun. Basta ako, kasi nasabi ko lang, napansin ko, nakita ko, hindi naman ako kilala ni Mayor Lacuna di ba? Pero nakikita ko na, ngayon makikilala ka na. basta ginagawa lang niya, hindi niya kailangan i-publicize. Iba, hindi pa nga nag-umpisang gawin nakaposter na. Okay. Di ba? Basta ang sabi lang daw, bakit ngayon ka lang? Pero anyway, sabi nga, it's better late than never. At least gumagawa siya ng pampaganda niya. So, diba? isipin mo, under kay Mayor Lacuna, naayos yung Lagos Nilad. Oo, di ba? Sementado. Although sabihin natin DPWH, pero siyempre kahit pa paano, meron din siyang contribution diyan. Okay pero patuloy pa rin ang bangayan at tuloy lang din ang pagtakbo ng kanyang kinakapatid na si Isko Moreno bilang mayor. Tatakbo siya, kasama na may mga line up na rin siya, kumpleto na rin. Although yung iba hindi pa kumpleto na 6 na slot at wala siyang congressman sa 3rd district, pero sabi abang-abang lang daw. So ang mahit na maglalaban Isko Moreno versus sa kanyang ate na si Hanny Lacuna, at meron pa isa. Sabi meron pa rin. Akala ko nga tatakbo siya Michael Say. Narinig ba yun sa Binondo? Michael Say tsaka yung kanyang anak. Si Solomon Say. Parang yung tatay, mayor. Yung anak, vice mayor. Hindi ba bawal yun? Hindi ba bawal yun? Ayun din. Maraming interesado sa Maynila. Tapos meron pang isang yung tutok tuwin party list na si Sam Bersosa. Meron din. At meron pa raw na isa. Pero si Madam Congresswoman na Naidang Ping, hindi natin alam kung tutuloy ba talaga o hindi. Nauna natin binanggit na tatakbo. Pero nung nasa Nueva Ecija, kung yung ang Tito Bongbong mo, nandun si Naidang Ping. Nasa harap niya si President Bongbong Marcos. Binati niya ng happy birthday. So, 10:41 na pala. Ang bilis ng oras talaga natin ngayon dito. Siyempre, ang oras natin sa inyo ng TOB. The overall vanity for colored hair. O magpapakulay kayo ng buhok, maganda yan. At maganda rin ang quality niya. At meron siyempre FDA approval. Kaya pag nasa salon, sabihin nyo, may TOB ba kayo? O pag wala, lumipat kayo ng lipat kayo ng salon. Walang ibang kayo. Okay, magdala kayo ng sarili yung pangkulay. Pwede naman yun, ba? Oo, pwede. Pwede. Pero ang presyo rin, pareho lang. So, magdala. Hindi, kung may sarili ka naman di ba, na product Sabi gusto mo, ito yung you are applicable, paying us for the services. Yan. Not for the product. Not the product. Okay, sa ating basahin nga natin ako, baka magtampo na itong mga listeners natin. Ang daming nag-comment doon sa ating tanong na dapat bang tapyasan ang budget ng pangalawang Pangulo na tinapyasan from 2.033 billion ay naging 733 million na lamang po ang budget. Pero dadaan pa sa butas ng karayo yan. May bicameral meeting pa yan. Pero ito, sabi nga yun na yun. Yun na yun ang dapat na maging budget ng OBP. Ayon kay Lalaine Paloma, dapat lang natapyasan po. Ayan ang kanyang reaksyon kay Romel, kay Jade Morales, dapat tingnan at suriin mabuti kung saan gagamitin ng budget. Hindi basta-basta lang tapyasan. Hindi nga na-present hindi nga niya na-explain. Na-present niya, pero hindi niya na-explain. Parang kumbaga nagpasa ka ng thesis, hindi mo na-depend. Ano score mo ngayon? It's up to the score mo doon pag hindi mo na-depend, ano ka,
baksak ka. Failure ka, 5 ka. Di ba, di mo na-depend yung thesis mo eh. Di ba, ganun yung sa college pag nagde-depend ka. Pag di Parang mo wala na-depend, akong thesis, hindi ko alam. di mo ba nabuta yung akala may thesis ka eh. Okay, ayon kay Cielo Butak, yes. Okay, Jomer, ang ikisi ng mga komento niya, oo. At si Siley Manarang sabi, yes, like what the chairperson said, may ibang budget na intended kesa sa may sariling ahensya naman na mahawak, kaya dun lang sa mismong ahensya yon allocate ng Davao. Kay Rosendo Lampitok, yes, tama, focus sa program located only upon the jurisdiction of the OBP. Ano ba papel talaga ng OBP, Kuya Ruel? Na pag nawala yung presidente, siya upo. So abang-abang lang siya. Abang-abang lang no? Pero actually, siyempre, as vice president, you have to support yung mga programs and plans ng presidente. So, ikaw yung magiging assistant So, yun ang magiging trabaho mo. Di ba? So, since nandyan yung presidente, huwag ka muna kumilos. So, masarap nga maging vice president Wala akong ginagawa. Pero hindi naman, binoto yan. Wala, hindi naman katulad sa Amerika na automatic. Pag binoto mo na yung presidente, automatic na vice president. Pero ang trabaho rin ng vice president, bukod doon sa abang-abang, pwede rin sila sa mga social services. Gaya ng ginawa ni dating presidente Leni Robredo na napakaiksi ng budget niya. Na kung naalala ko, yung mga something 655 million million lamang ang kanyang budget, pero nakita mo naman na daman-daman ng publiko yung mga services niya. Wala man lang siyang anything na libro meron man siyang iba ang ang maganda kay Madam Leni yung sinusuporta sa mga NGO, ang daming mga sumusuporta mga private organization. Kaya di ako maski walang budget, may mga naiisip din ako maski na hindi kailangan budget di ba? Okay, nako, maraming salamat sa lahat ng komento, sa mga nag-share, sa nag-komento, may higit 67 comments at 62 shares. So, naku, maraming salamat sa puto yung pakikinig sa aming programa. At saka mga nanonood sa ating nasa live. Sa mga sa GMA For The Box, malinaw tayo dyan. Sa Sky Cable Channel 224 sa iba pang digital boxes. Pa-check nyo kung medyo may konting problema ay paramdamin sa amin kung medyo maayos ba ang signal o maliwanag ba kami dyan. Akala ko, sasabihin mo, pagka nabuksan nyo, nawala kami doon sa program, patayin yung TV. Para tipid sa kuryente. Di ba? Pinanggit natin ng mga opisyalis. Alam mo, doon sa Amerika pala, di ba, nagalit si Papa doon sa mga dalawang... Wala pagpipilian Yung Pope ba? Yung Pope? Si Pope Francis. Bakit? Si Donald Trump, di ba, ang agenda niya, patalsikin, ang palayasin ng lahat ng immigrant, million yun. Oo, siyempre. Di ba, million yun. Lahat ng immigrant, dahil pahirap daw ba, sabi nga, no? Hindi, kasi siyempre you have to support din yung mga immigrants di ba? So, kung budget mo, siyempre, siguro parang kumakain ng budget ng Amerika yung diba? dagdag pasanin. Di ba sabi nga ni dating Senator Miriam Defensor, narinig mo yun? Di ba natatakot siyang girahin natin ng ang China. Kasi pag natalo daw yung China, hindi natin kayang pakainin yung mga tao. Di ba? Ganun din to. Di ba? Ganun din to. Sabi na, sinusuportahan mo yung immigrants. Siyempre, paano yung talagang native? Di ba? Kaso, yung kalaban naman, bakit nagalit si Pope? Yun naman pro-abortion naman. Walang magpipilian, dalawa lang, two-party system na kasi doon. Paano kaya ngayon? Wala kang pagpipilian. Parang ayaw mo yung ganung plataforma nila. Pro-abortion tong Di wala nang magiging di ba? Population, mamaminus hanggang sa wala na. Naman yata ang target nun. Di ba? May nabasa tayong article. Pangamba ng tito mo rin to di ba? Si Bill Gates. Billionaire Bill Gates. Ano niya doon? Sabi niya, kung hindi magkaroon ng war, magkaroon another pandemic. Ayan ang kanyang sa pantaha. Agam-agam na ang mundo dalawa lang ang option. Kundi gera, pandemic. Nakakatakot yan, di ba? Parang ako. Sabi sa akin, kung hindi daw ako gwapo, pogi. Dalawa lang. Okay, sa live, Kuya Rev, ang daming nag-comment. Basahin lang natin itong si
Aha. Ay, si San Gabriel, lumutang. Magandang, nabasa mo ba ito? Magandang si Clarin Francisco. Good morning din po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa live dito sa DCRJ Facebook at YouTube. Sa radyo, kamusta po ka dyan? Malinaw din ba ang aming signal namin sa 8:10 a.m.? Okay, naku, 10:48. Ilang minuto na lang, 12 minutes na lang, magbubukas na ang Creative Nail Lash Salon. Yan. Kung gusto magpa-beauty, sa ano yan, 970, located 72C Alcaraz, Quezon City. Near corner, Banawe. Yan. Oy, good morning kay Mila Rose. Yan, sa Valenzuela, sa Alba Compound, na sa aking kay Aling Mila. Nay, kamusta ka dyan? At sa mga taga Valenzuela. Diyan na pala, diyan na lipat yung kaso ni Kuya Ruel, ni Alice Go, no? From Tarlac, dito sa may Valenzuela ngayon. Okay, sa oras na 10:49, Kuya Ruel, kung ikaw ba ang OBPST, kung ikaw ba tatanungin, dapat bang tapyasan ng ang budget ng isang opisina na, kahit hindi na opisina niya, Vice President Sara Duterte, government agency. So. Hindi, sa akin actually, hindi yung tapyas Kasi ang tapyas is meron ka ng ginawang budget, tapos tinanggalan nila. Ito kasi, di pa sa mga sa mga malaking company, may mga budget din yan, lalo sa marketing. Kasi yung budget na yan will determine kung yung ipapresent mo sa marketing, yun ang determine kung magkano yung total sales mo, di ba? Maging sales mo. Kasi kumukuha ilang percentage. Kailangan mo i-defend yan sa PowerPoint. Anong gagamitin mo? Minsan nga, pag maganda yung presentation mo, dinadagdagan pa Di ba? So, kung ano yung mga, kasi isang taon yan, buong taon yan So, yung mga presentation mo is importante at ipaliwanag mo kung saan mapupunta talaga yung budget. Kasi minsan, pag hindi mo na hindi mo na-defend yan, siyempre parang waste of money yun. So, talagang kailangan talagang i-defend mo at saka isasabihin mo kung saan programa at saka plans na dadalhin mo yung budget. Dapat clear. Regardless yan kung kagalit mo yung kasi you are accountable to the to the company. Si BP naman, accountable ka sa Filipino people kasi budget yan is nanggagaling sa mga tao yan So, masaya, dapat maging transparent ka para maging successful ang gagawing plans and programs using the budget. Yan. Okay. Naku, maliwanag pa sa sikat ng araw kahit walang sikat ng araw. Okay, sa ganang akin naman parang binanggit mo na nga rin, transparency over tradition. Kung tradition na by courtesy ng opisina raw, ba't daw sa OP, ang bilis. Wala akong nakitang questionable siguro ron. Kung may nakita naman dito, depend mo yun. Parang ang college student na gagraduate ka, depend mo yung thesis mo. Pag hindi mo na-depend yan, 0 ka, fail ka, 5 ka, baksa ka. Gan din ho yun. Kasi talagang trabaho ng Congress yun na mag-scrutinize ng mga budget kung saan-saan dahil hindi mo naman pera yan, pera ng taong bayan. May piniresenta naman siyang kasi bago ka masalang sa isang committee, gaya ng Committee on Appropriation, yun, hindi yan may sinusubmit ka na mga itemized yan. Projection mo na ganito, mga proyekto mo. Kung may nakita sila ng something kakaiba o kapareho, duplicate lang, karapatan nila magtapyas nung bawasan. Bawasan. At saka diba, parang, sayang yan, redundant yan. Sir, baka pwedeng, meron kami naisip na bagong programa Baka dito natin ilagay. Yun, pwede yun. Pero yung after nun, no-show ka na, disrespectful nga yun. Parang Bratinela ka nga, si Bratinela. So, dapat depende lahat accountable lahat dahil hindi natin yun naman. Pera namin yan, pera ng taong bayan yan. So, transparency, kaya yung binabanggit ng ating kaibigan si Vladimir Cabigaw, lahat dapat transparent Tsaka yung open nila yung right nila. Book of accounts mo, lahat. Bank account mo. Pakita mo kung
paano ka lumobo yung ganitong ano? Parang kay Harry Roque, may kumpanya pala yun, lumobo. Sobra-sobra laki ng kumpanya niya ngayon, ng asset nun. O, bilang lumobo, in just a span of 6 years lang. O, may kumpanya pala yan eh. So, ganun talagang mangingibabaw dapat ang transparency. Kesa kung tradition nga yan, tradition, basta pwede naman baliwala yung tradition. Kung tradition yung bad tradition yun. Tsaka transparency is one of the element of good governance. Yan. Good governance. Para hindi tayo mabudol. Para hindi tayo mabudol, mga kaibigan. So, yan lang sa amin, ito yung aming opinion, sarili naming opinion. At anumang opinion nyo, mahalaga rin. Dahil lahat yan, count yan. Pero ang pinakamahalaga pa rin, siyempre, yung pangako mo sa taong bayan. Hindi kasi minsan ang pahirap dito, partner Ricky, alam mo ano, gagawin mo to kasi meron ka personal interest. Kunwari, regardless kung ano yan, ako tutulungan ko dito. Kahit ko tutulungan. Kasi para makilala ko, para pag tumakbo ko, botohin ako. Dapat sa pagtumulong ka, yung pagtulong ang nasa direction mo. Regardless yan kung di ba sabi nga pag tumulong ka, huwag kang mag-isip ng may kapalit. Dahil masasaktan ka lang. Kapag walang kapalit. Masasaktan ka lang. Okay, dahil dyan. Para kang yung para kang umibig, masasaktan ka lang. Bunot ako ng Hisamitsu, isa. Ikaw na bumunot tong tatlong mananalo na Gcash. Ito ang Hisamitsu product. Pero sagot nyo ang lalamove dahil ito ay worth 500 pesos naman lahat magkano lang naman ang lalamove siguro kung sa area nyo, mga 80 pesos lang. Ang problema pag nasa Mindanao yan. Okay, ang nanalo ng Hisamitsu. Si Cielo Butak. Sino to? Cielo Butak. Ayan, Cielo Butak. Nanalo ka ng Hisamitsu products. Ibigay nyo lang yung address. At saka yung mga nanalo, sino ba yung nanalo nakaraan ko yung Ruel? Si Juliet Co. Baka pwedeng i-post mo ang inyong... I-post nyo, padalhin sa amin para makita ng Hisamitsu na hindi namin pinusa yung sa longpass, di namin dinikit kundi pinamigay namin sa inyo. Okay, ang nanalo ng Gcash sa 100 pesos si James Ryan Paloma. Si Kuya BB. Sino to? Kuya Big Boy. Diba? At ang pangatlo ng 100 pesos Gcash si Racy Simona. Yan. Direct message nyo na kami sa aming fanpage. Yung aming fanpage ang Double R sa Radyo Bandido. Paki-follow at paki-like na rin ang aming fanpage na yan sa FB. Sa YouTube meron din tayo pero hindi masyado active ba yun? May nagpapatuloy pa rin ba? Yes, patuloy pa rin. Yan. Subscribe nyo rin ang aming YouTube. Double R sa Radyo Bandido. Siyempre, kanina bumati ako kay Tito Bongbong ko na happy birthday. Siyempre, itong mga kuya ko, hindi ko pwedeng kalimutan. Si Kuya Daryl David, si Kuya Lloyd Decena, at siyempre si John Rosario. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung nagba-birthday. Invited nga ako, pwede kang sumama bukas. Kaya Jeffrey Herrera. Yan, si Jeffrey Herrera, alam mo, yan yung isa sa may-ari ng King's Herbal Capsule. Ganun Si ba? Jeff, Ang birthday ba ni Jeff? Saan magaganapan yan? Siyempre, doon sa kanyang resort. Saan ba yun? Sa San Miguel. Hindi mo alam Sa San Miguel. Punta ka San Rafael pala, San Rafael. May Bulacan yan. Oo. Malamang kahit na wala siyang swimming pool, magkaka-swimming pool doon Bakit? Di ba binabaharo? Ganun ba? Hindi, sa San Rafael, hindi. Hindi ba? Malawak ba? Okay, nako, Kuya Ruel, may natitira tayong oras. Meron ka ba bang iba bang babatiin dyan? Hindi natin na baka magtampo sa'yo? Hindi naman siguro magtatampo. Pag nakalimutan ko, next. Siyempre, good morning sa ating kay Irene. Kay Irene C. At saka kay Josico. Siyempre, isa pa. At siyempre, lahat ng aking batchmate. Batchmate mo. Saka siyempre, yung batang magaling, si Sianso. Mayroon pa lang Christmas song. Kinukumpos na naman na Christmas song. Dito daw niya ilo-launch. Ayan. Okay, Kuya Ruel. Sige, magpaalam ka lang. Sa lahat ng mga nakikinig sa amin, sana nabigyan namin kayo ng kasiyahan at kasiyahan ba o na-visit sila na? Huwag niyo kami nakalimutan na every Saturday 10 to 11 a.m. po.
Huwag sana kayo magsawa ha, sa amin ha. Hindi naman tayo makulit, pero wala naman tayo fake news. Yan mahalaga, wala akong fake news dito na binabagay, lalo na dito sa aming programa. Lahat po yan, nakabatay po yan sa guidelines ng journalism profession ng KBP. At iba pa, lahat po naman yan, tayo dumaan din naman sa mahabang panahon ng pamamahayag. Alam natin kung paano ang paraan ng tamang pagbibigay ng balita, Kuya Ruel, no? Although may mga nakarang tayo, pero ito nako-correct natin 'yan. At dito tiyatama natin yung hindi man tayo laban nga tayo sa tiwali, laban din tayo sa fake news. Okay. Oo. Okay, naku, maraming salamat. Susunod na siyempre si Tol Mac Ignacio. Tol Mac Servicio. Meron din siyang prizes, Kuya Ruel, ha? Meron din siyang pinakaya. Susunod makinig dito sa aming programa sa DZRJ 8am. Sa lahat ng programa rito, supportan nyo. Okay, maraming salamat sa susuduling Sabado. Bye-bye! Hi! Good morning, Bidis! Happy weekend! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.